Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. So, hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So, I'm your host, PJ, and this episode ay matagal ng due kasi to give you a backstory, ang guest natin for today, plano ko siyang maging guest last May pa in celebration of Labor Day, parang pagbibigay pugay sa ating mga manggagawang Pilipino, pero na-move and July na and thankfully natuloy pa rin kasi I am talking to one of the managers here at the Rustic Cafe dito sa Camarines Norte, ang manager ng partner na coffee shop ng podcast na ito. So without further ado, Miss Mia, thank you so much for accepting my invitation na maging part ng episode na ito. Kamusta? How was your week dito sa trabaho mo ngayon? Sa ngayon po, na-recover pa lang po galing sa sakit. Oh? Yes po. Almost 1 week na rin po ako walang pasok dito sa Rustic. Then, ngayon lang po na back to work na naman. Then, okay lang naman. Hindi naman po naninibago sa mga bagong mga gawain. Mm-hmm. Like, may mga bagong prop, mga drinks po. So, ganun lang po. Parang normal lang din po. Kasi, tutuusin, naging manager ka pero syempre nagsimula ka sa ibang position mo na, 'di ba? So, nung nag-start ka dito sa Rustic, ano yung position na in-applyan mo at paano mo siya hinandle? Kasi syempre sa una mahirap talaga, 'di ba? So, sa'yo, paano yung journey mo doon? Actually po, nung nag-apply po ako dito, hindi ko po alam kung anong a-apply ako, dishwasher, crew, kasi first job ko pa lang po talaga ito sa Rustic. So, nag-apply po ako. May mga kasama po ako, mga kaklase ko, nagpasang resume, interview, ganun. Then, naging cashier, tapos nagtitraining naman po kami kung paano gumawa ng kape. Then, nung operation na, naging cashier, then nag-ilang years din po. Then, kapag may umaalis na barista, then, ako naman yung sunod na naging barista. Mm-hmm. So, ilang months lang naman na naging barista. Next na naging manager. Naging manager. So, parang, yes po. Anong tawag niyan? Isa-isahin natin. Nung nag-start ka as cashier, ano yung mga bagay na nakita mo as a cashier na hindi nakikita ng mga tao, especially yung customers? Kasi 'di ba, pag sinasabi natin cashier, ikaw yung taga-take ng order, ikaw yung taga-kuha ng pera at taga-bigay ng sukli. Yun yung sa mata namin. Pero ano yung mga task mo as a cashier na hindi nakikita ng mga tao? Dito po sa Rustic as a cashier po. Sa amin po kasi hindi po kasi self-service baga dito sa Rustic Cafe. So cashier, take order, bigay ng change. Then kapag kahit may nag-order pa po, may mahingi ng water, pahingi pong water, tas so ikaw naman po, pagkakuha mo ng order, bigay ka ng tubig, tas may malabas po sa kitchen ng mga foods, then serve ka ulit. Parang barista service crew, cashier service crew na po yung namin. So nagsasabay po lahat. Kasi as a cashier ba, may mga times bang na-experience, may mga customer na matitigas ang ulo minsan? Yes po. How do you handle that? Ako po kasi minsan pikunin po hindi po mahabang pasensya ko. Pero kapag sa customer po kasi parang makikita ng ibang tao na ay ganito pala yung mga crew. So as a employee po din nila ma'am, kailangan maayos na rin yung pakikiano namin sa kanila, halubilo. Nabawasan ba yung pagiging mong pikunin nung nagsimula ka dito o mas tumaas yung pasensya mo? Para tumaas na rin yung pasensya ko. Pag sinabi kasi... Pag galit yung customer, ay sige po ma'am, palta na lang po namin, ganito na lang po ganyan. Pasensya na po, ganun. Tapos nagagalit pa ba sila? Kasi may mga ibang customer na talagang ini-insist nilang
galit talaga sila, pinupush nila sa iyo eh. May times ba na nagpigil ka ng umiyak talaga pero hindi mo talaga dapat ipakita yun sa customer? Ay, hindi pa naman po ng ganun. Hindi pa naman dumating sa ganun. Pag nakikiusap naman po ako sa kanilang maayos, sa balik naman din po nila is maayos na rin po yung pakikiusap. Okay, so talagang minsan may mga biglaan lang talaga eh. Yes po. May mga time na nga po na minsan may mga kaibigan na po kaming customers, mga regular customers na hinahanap kami. Asan si Mia, asan si Tom, asan si Nag-establish ka na ng ganong rapport? Yes po. Kung tutusin, hindi lahat sa service industry may ganun kasi may iba pag sinabing cashier, talagang cashier lang talaga and wala nang customer relations eh. Pero dito ang ginawa mo, iba no? Yes po. Naging mga kaibigan na rin po namin. Tapos nung nakita mo dito sa Rustic, ano yung mga nakikita mong profile ng mga customer? Kasi anong tawag nito? Siyempre, nakikita nyo yung pumapasok, di ba? Ay, may mga tendency ba na tinitignan nyo mula paa hanggang ulo? Tinatansya nyo ba the moment na pumasok sila? Pag ito. Parang masong ito. Ayusin niyo Ganun po. May mga times ba na naging tama yung basa nyo or minsan mali? May mga ganun bang na, mukhang masungit ito, tapos na-realize nyo? Minsan, kadalasan puro mali. Akala namin masungit, yun pala, mabait. May times na baliktad? Minsan, may times na baliktad na kakabahan ka na lang kapag nagkamali ka ng bigay ng orders. Ganun po. May mga ganun talaga, no? Yes. Kasi ang isa sa napansin namin kasi usually sa food industry ganun eh. Hindi alam ng karamihan ang mga waiters, waitresses, cashiers, pagpasok pa lang ng customer, tinititigan na nila. Diba? Pero ito, ano tawag nito? Sa atin lang tong dalawa, pero madaming makikinig naman. Totoo ba na kapag ang isang customer ay hindi kaaya-aya yung trato sa inyo, nilalabas niyo yung galit niyo sa pagkain? Opo. Okay, wag na natin sabihin kung paano yun nilalabas. Pero totoo ba yung ganong hindi naman siya actually pamahiin eh. Na yung mga ganong feedback na it's either dinidelay talaga yung order nila or minsan kaunti lang yung asin, hindi nilalasahan yung food. Totoo bang may mga ganon? Pag hindi maganda yung trato sa inyo? Minsan, sir. Pero sir, kapag masyado na siyang parang binayaran na yung buong pagkatao mo, gano'n na siya makapag-utos. Sabi, okay. Pakainan natin. Yung masyadong mababa na yung tingin sa ganung ganun po. Okay. I can see that. Kasi yun yung common sa food industry na nakikita ko sa either sa internet or kwento-kwento na mga waiters and waitresses na talagang sinasadya nila na hindi agad i-take yung May mga ganun talaga. Pero hindi naman masasabing kasalanan nyo. Diba? Pero sa tingin mo, Miss Mia, bakit ang mga nasa food industry, particularly yung sinimulan mong position as a cashier, bakit karamihan ng tao mababa ang tingin sa ganong klaseng profession? Siguro, sir, based on my experience na naman, sir. Ang sinasabi po kasi nila, sir, kapag service crew ka or cashier ka lang, di yan nakapagtapos. Kulang yan ang pinag-aralan. Hanggang ganyan lang yung kaya niya. Tapos isipin na ibang customers, kami to. Kami, ganyan kami. May pera kami, ganito. Pwede namin bilhin kahit anong gusto namin bilhin. Yun po, sir. Mas lalo na kung halimbawa, college graduate ka tapos cashier lang pala ang kaya po. nito. May mga ganun, di ba? Iba nga ganun. Hindi naman, I think that's unfair na may ganung sense of parang pangbababa kasi minsan may mga trabaho na you will start talaga sa ganun. And since naka-move on na tayo from cashier, so paano ka na-convert or napunta sa pagiging barista? Napagsabay mo ba siya as a cashier and as a barista? Napagsabay ko na rin po siya. Yun, naging barista po ako, nakita po ako ni ma'am na marunong akong gumawa ng kape, mag-steam, timpla, ganyan po. Then, nung may umalis po sa amin na barista, nilipat po ako dun. Then, barista na, yun lang po, tas gawa-gawa ng kape. Doon nga po yung time na halos buong araw, paso na yung kamay mo, ganun po. Nakakapasma yun kung tutuusin, di ba? Opo, tas magawa ka pa ng iced coffee, may malamig, huhugas ka ng kamay, ma-steam ka para sa hot coffee, ganun po. Delikado yun pag hindi mo inalagaan yung kamay mo, sus ko. Pero kung, anong tawag nito? Pagdating sa pagiging barista, kasi for sure, as a coffee shop tulad nitong Rustic, alam nyo na trending talaga ang kape, maraming mahilig sa kape.
does working as a barista, mas tumaas ba ang pagmamahal mo sa kape or mas naumay ka sa kape? Ay, hindi. Dati, hindi naman po ako mahilig sa kape. Pero nung simula po na nagtrabaho ko nito, natuto akong magtimpla, ganyan. Parang mas gusto ko rin magkaroon ng sarili kong coffee shop. Oh, wow. Na ako yung magmamanage, ganyan. Oh, nice. Ano yung sa tingin mo, ano yung nakikita mong appeal ng isang coffee shop sa mga Gen Z at millennials? Kasi for sure, ang na-attract ng kape ay Gen Z at millennials, hindi yung mga mas matatanda sa atin eh. Ikaw, sa tingin mo, Miss Mia, ano yung appeal nun? Yung sa beer po sa mga Gen Z, parang mukhang mayamanin. Ganun po. Mga social. Mga social, mga professionals, pag ano. Pag ang ano po kasi pag sa rustic, sabi daw nila, mga mayayaman daw po yung mga kumakain kasi sobrang classy, ang gaganda po ng mga place. Yan. Maganda ang ambience talaga. Yes po. Ano sa tingin mo, ano ang mas magpapaganda sa isang coffee shop? Yung tinatawag na aesthetic o yung lasa mismo ng kape? Kasi may mga iba na nakikita ko ang mga post is hanggang aesthetic lang daw pero basura yung kape. May mga iba naman ang pangit ng kape, pangit pa yung aesthetic. Mga ganung comments. So, pero sa tingin mo, ano ang maganda sa isang coffee shop na kailangan mag-focus? Aesthetic or yung lasa mismo ng kape? Para sa akin, sir, yung lasa ng kape. Kasi karamihan dito, ang hinahanap lagi yung mga best sellers, yung mga lagi nilang ino-orders, binabalik-balikan nila yun, sir. Kasi kung yung place, ano lang, sir, wala lang, parang okay na yan. Pero yung coffee, sir, yung mga favorite nila, ganun. Yun ang pinakamaganda. Apo. Lahat ba ng kape dito sa Rustic na inom mo na? Lahat ba lahat na tikman mo? Kasi natanong ko yun kasi minsan may mga ibang barista na minsan may mga favorite talaga, may mga least favorite din silang kape, diba? So, ikaw, paano mo masasabi na ang isang kape ay masarap? Matamis ba? Matapang ba? Ang mas gusto ko, sir, kasi matapang. Yung walang cream, mga pang-Amerikano ang. Opo. Kaya Amerikano may flavored naman pero mas malalasahan yung may kape. May kape? Opo. So, totoo ganun. Kasi ako, ano tawag yan? Caramel ang sa akin eh. Caramel. Actually, caramel macchiato na sadly wala kayo. So, yun ang favorite ko sa isang kape, lalo na yung walang sugar na caramel macchiato. Talagang lalabas yung lasa ng kape. Lalabas din yung palpitation. Hindi na problema doon. Pero as a barista, nagkakaroon ka ba ng conflicts with your coworkers? Kasi minsan iba yung timpla mo sa timpla nila. Nagkakaroon ba kayo ng ganung conflicts? Or if so, paano mo siya na-handle? So, ganun po. Mga bad shots po. Ganun. Di rin sir namin. Ang ginagawa lang sir namin, pag bad shot po, iniiba na, parang itinatabi po namin. Kasi yung ibang mga prep namin, kailangan ng coffee. So, naka-reserve na po yun para sa ibang ganun. Okay, at least walang nasasayang na. Yes po. Pero kasi since a barista, dapat familiar ka rin sa back kitchen, di ba? Yung mismong mga nagluluto. And sometimes yun nga, hindi naman may iwasan na may mga food waste din talaga. Ano ang ginagawa ninyo para ma-lessen yung food waste ng Rustic? Bawas tapon ng pagkain. Kinakain na lang po. Kinakain? Opo. Kasi minsan, sorry ha, isa sa pinakaayaw ko sa mga customers. Di ko alam kung you share the same sentiment. Yung order ng pagkain, order ng kape. Tapos ang hiiwan sa mesa, kalahati lang yung, as in, halos hindi naman nabawasan yung order nila. Yes, pera nila din yun. Pero syempre, nakakahinayang din yung ganun eh. Yung ganun ba, kinukonsume nyo rin ba? Or, kasi hindi nyo naman siya pwedeng i-recycle. Ay, yung sa ganun, mga ganong tera, sir, tinatapon na po namin. Kasi yung ibang namin, crew dyan sa loob ng kitchen, kinukuha po nila para ipakain sa mga hayop. Okay na rin. At kasi hindi naman kasi safe din sa crew, di rin safe sa inyo na kung kayo yung tira ay nakaka-degrade naman yung ganun. Diba? Kasi may mga ibang ganun para to lessen the food waste, and maganda rin yun na maganda rin yun na ginagawa ng Rustic para alam mo yun, hindi kasi may mga iba kong alam na hindi ko na papangalanan, baka makasuhan ako. May mga alam kasi ako na grabe ang food waste. Mapakape man or mapa-food. As in.
And sige, maiba tayo. Maiba na tayo Kung may ibang mabanggit. Mahirap na. So after barista, ikaw ay na-promote as a manager. So the moment naging manager ka, ano yung story nun? Paano ka naging manager dito sa Rustic? Naging bigla lang po, parang nabigla lang din po ako nun, sabi kasi ni ma'am na, uy, Mia, gagawin kitang manager, ititrain ka namin na Tapos ako naman po, hindi ko alam kung ano maging reaction ko, pero naka-face mask na po ako nun, nakangiti lang, parang ang bilis naman, ganun. So kasi ilang months yun bago ka from cashier to manager, gaano katagal yung duration na yun? Na-promote lang po ako last year, July. Kailan ka nagsimula last year, July? Yes. Kailan ka nag-start as cashier dito? Nung nag-open po ito, June 23 po. June 23, 2019. Mabilis nga. Apo. Simula po nung nag-open ta. Mabilis nga. Mabilis yung pagka-promote sa'yo. So, 2019 nagsimula. So, bago natin pagkwentuhan yung manager, paano kayo nakasurvive nung pandemic? Nung pandemic po, nung nag-start po yung pandemic, nagtigil po kami 1 month. 1 month nga po ata yun. 1 month. Tapos, nagbalik po kami ng operation, pero take out lang po baga yun. Hindi na po kami nagpapasok ng mga customers. Yun lang po. Ang ginagawa po namin para lahat po makapasok, gantong araw may pasok ha, gantong araw sila naman, ganun. Parang alternate na po. Oh, that's good. At least hindi kayo napabayaan ng Rustic. Yes po. Kasi Yun na po ang mas maganda. May mga ibang resto talaga nagsara talaga kasi parang sinasabi nila, bakit pa tayo magpapasahod ng mga tao? Hindi naman tayo kumikita, di ba? So at least may ganung, hindi naman siya actually humanitarian aspect ng Rustic kasi parang as a business, parang it's your responsibility na pahalagahan talaga yung mga tao eh. So, that's good. Yay! Yay! Grabe, napaka-sarcastic naman ng yay mo. Okay. So, enough of that. Diretso tayo sa doon sa naging manager ka. So, nung una na overwhelmed ka, Yes. na training ka. So, ano ang pinagkaiba ng first day mo as a manager nung kumpara nang nagsimula ka dito sa Rustic? Nung first day ko as a manager, parang sobrang dami ko ng obligation na kitchen, yung mga customers sa labas, gano'n. Tapos syempre hindi, mga kasabay mo lang po. May mga crook po kasi na mga kasabayan ko lang din. Gano'n. Oh, yun. Actually, yun. Sakto, yun yung next question ko. Paano nila na-handle yung gano'n? Kasi, kung tutusin, hindi naman lahat pwede maging manager. Hindi naman kayo lahat pwede i-promote. So, paano nagkaroon ba ng changes sa dynamic ninyo nung mga nakasabayan mo dito? Oo. Yung mga nakasabayan ko po, sabay ko mag-training, mag-ganun. Sabay kami na mga nag-open itong cafe. Ayun po. Mahirap po nung umpisa. Hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa kanila kasi noong una pa lang kasi nag-training pa lang naman kami. Na ako noon. Yung iba, ang dami ko nang narinig. Bakit siya? Di ba, dapat ikaw kasi yung ganyan, nauna ka. Ako naman po, parang pasok kabila, labas sa kabila, sa tenga. Ganun na lang po yung ginawa ko. Tapos, kung yung pakikisama po kasi nila sa akin, nag-iba. Pero yung para sa akin, okay lang kung, minsan po kasi, ngayon po kasi, bihira po nila akong tawagin na ma'am. Tinatawag pa rin naman po. Okay lang naman po yun sa akin. Ganun. So, kung sinong gusto magtawag sa akin ng ma'am, okay, sige, thank you. Tapos yung iba, kung ayaw nyo, okay, diwag. Oh, that's good. Kasi may mga iba talaga na, ako manager nyo, sige, dapat. Ganun po. Tapos, nagka-manager na rin po kasi kami dati dito before. Hindi sila sanay. Kasi almost 1 year po kami walang manager, tapos bigla nagkaroon po ka ng manager. Yung iba po kasing crew namin dito, hindi po sila sanay na inuutusan nyo. Uy, palinis nitong ganito, palinis nitong ganyan. So, nagalit po sila doon sa isang manager namin dati. Kasi puro utos lang. Yes po. So, sa akin naman po, natural lang naman po kasi yun sa manager na nag-uutos. Kasi kung nakikita naman po talagang madaming ganyan, kailangan punasan, ganun. So, ngayon po sa akin, nag-uutos naman din po ako sa kanila, pero pag hindi ko naman po kaya. Pero pag kaya ko naman po,
abot ko naman, kaya ko naman siyang walsan, ganun. Oo. Ako na lang po nag-ano. Para wala na pong masasabi yung ibang... Kasi sigurado may maririnig ka sa kanila na halimbawa katabi mo lang yung walis, tapos Iutos ko ba? i-utos mo pa na, ay, kunin mo nga yung walis, walisan mo yan. Siyempre, kahit naman ata ako, mapapaside comment ako pag gano'n nagtrato sa akin. Pero, nung naging manager ka, paano yung prinsipyo mo sa pag-handle ng tao? Kasi, kahit kung tutuusin, ilan kayong staff dito sa Rustic na yung hinahandle mo? 11 po. 11 kayo. So, kahit kung tutusin, mas konti nga dapat, mas madali. Pero, ang pagkakaalam ko, usually pag mas konti, mas challenging. Mas challenging po. Mas challenging ang mas Kasi konti. lagi kami nakikita. Oo. Kasi lalo na kung matagal na kayong nagsasama, tapos naging manager ka bigla. So, paano yung approach mo sa ganong pag-handle ng tao? Yung approach ko po sa kanila is, nagtatanong po ko, okay ba to sa inyo? Ganito, ganyan. Di, kapag okay po, mas karamihan, okay na rin sa akin. So, parang, nagko-confirm muna ako sa kanila kung anong desisyon nila para sa ganung bagay. Halimbawa, sa mga, kung ano po yung, halimbawa, ipapaayos nila, ipapabili, ganun. Then, sinasabi ko naman po sa kanila na, kapag kung gusto mag-CA, ganyan, may ipapabili kayo, isabi niyo muna sa akin or kila ma'am. Yung mga mag-absent, pwedeng isabi sa akin, pwedeng niyo isabi kay ma'am. Kung makikipagpalitan kayo ng schedule, ganun din. Sabi niyo sa akin o kaya kay ma'am. Then, ganun lang. Ang tawag nito, napaka-participative ng approach mo pala. Kasi may mga iba na, kung ano lang yung gusto ni manager, Yun lang po ang gusto. yun lang ang masusunod. Na kung tutuusin, as a manager, pwede mong gawin. Pero you choose not to. Pero may mga times ba na yung decision mo ay taliwas sa gusto nila ng team mo? Kasi alam mong yun yung mas makakabuti. May ganun po minsan. Paano mo yun hinahandle sa kanila? Ano po, ang ginagawa ko na lang parang mas pinapakita ko sa kanila kung ano yung dapat na, ito kasi dapat ganyan. Na papakita ko sa kanila kung ano yung magiging mali. Then marirealize din naman po nila agad yun. Kasi minsan, di ba, pag may instance na pag nasanay ka na kinukonsulta sila, parang feel ng mga tao na, ay, yung tayo pala yung masusunod. Tas, Okay sa atin yun. oo, tas pag biglang nag-shift na ikaw na yung masusunod, ay, lumalabas na yung true colors, kahit hindi naman. Di ba? Kasi minsan, yun nga, may mga bagay na hindi nakikita ng team mo na responsibilidad mo. So, okay lang ba? May share mo sa atin kung ano yung mga responsibilities mo na hindi nakikita ng mga taong na-handlean mo. Ayun po. Yung about the paperworks, mga ganun po. Sa mga sales, yun. Then inventory, yung minsan po nag-observe lang din po ako sa kanila kung ano yung ginagawa nila. Then kung ano pa yung mga nangyayari dito sa nire-report ko rin po kay ma'am. Then yung mga napagdesisyonan po namin dito, reported din kay ma'am. Tapos kung ano po yung mga ginagawa ko, reported po muna kay ma'am. Ganun. So parang hindi ka nagde-decision na dahil gusto mo lang talaga. Kasi ni-make sure mo na aware si madam, aware yung may-ari dito na syempre ginagawa nyo, nakakabuti sa negosyo, di ba? So, speaking of your relationship sa boss mo, kamusta naman siya? Ano yung usual na dynamic? Do you treat each other as boss-employee or minsan friends ang turingan nyo sa isa't isa? Minsan po, boss and employee kapag may mga kailangan naman po dapat gawin, i-operate. Pero kapag may po kami outing o kakain kami sa labas, may ganun po kasing time dito sa Rustic na may kakain po sa labas or outing. Tulad po last month, outing po kami. Yun. So, doon po, parang mga magkakaibigan lang po talaga kami na andun, masaya, parang walang boss, ganun. Oh, that's nice. Parang kahit nasa outing kayo, hindi mo feel na boss mo sila. Oh, that's good. Ka-jam din po namin sa table, ganun. Kasi ang question kong susunod ay related doon na mayroon kasing lumalabas na mga kasabihan, may mga lumalabas na mga quotes sa iba't ibang social media na you should treat your coworkers like family. May mga iba naman na sasabi na ang mga katrabaho mo ay hindi mo kapamilya. Ikaw as a manager, alin ka sa dalawang yun? Do you treat them as family or iba ang
colleague, iba rin ang family. I treat them as a family po. Mhm. So, sa araw-araw ba naman po namin magkakasama? Halos lahat na po kilala na namin kung pa yung handwriting, kung paano sila maglakad, mga ganun po. Mhm. Yung ganun lang po, yung mga care namin. Na-aksidente si ganyan. Kailangan mo ng ganito, isabi mo na kay ma'am. Then, pag masakit ang ulo, sige na, uwi ka na, kami ng bala dito. Open na open Yes sila. po. So ito, sakto doon sa nasabi mo. Ano ang meron kila boss mo na pinaparamdam sa inyo na mas maging komportable kayo? Kasi usually ang mga boss, di ba? Minsan takot ka magsalita, takot ka mag-open. Pero ano yung meron sa boss dito sa Rustic na mas madali sa inyo mag-open up ng problema ninyo na kung tutuusin sa ibang trabaho, hindi nyo kayang ma-open yung sarili nyo? Yung po, about sa problem po, po sa amin, mga open. Pag may problema po sila, sa mga crew, sa akin po nila sinasabi. Mhm. Ganun po. So ako naman po na mas, kay ma'am, malapit po at lagi po ako nag-report sa kanya. Ako na po yung nagkukwento kay ma'am. Tapos sila ma'am naman po, gagawaan talaga nila ng paraan para ma-resolvehan yung mga nangyayaring problema sa loob. Kung kaya naman talaga tulungan, di ba? Yes po. May mga times ba na you can pwede mong ikwento na po, pwedeng hindi masyado. May mga times ba na ang mga boss ninyo or even ikaw as a manager, were there moments na gumawa ka ng mga bagay na labas na sa job description mo as a manager? Halimbawa, may severe na problema yung katrabaho nyo or may mga bagay na kung tutusin, hindi mo na siya trabaho as manager pero ginagawa mo pa rin. May ganun bang instance sa'yo na nangyari? Meron, sa akin po, meron pong ganun. Yung nagkasakit yung isa namin barista. Ako na po nag-take over nung position niya. Mhm. Ganun lang po. So parang yung tipong wag muna ako tingnan as manager, focus ka lang talaga as a barista. Para naman, dalawa na po, multitask, manager, barista, ganun po ang nangyari. That's good. Tapos at the same time, napakaganda talaga na napakaganda na nagsimula ka sa cashier. Kasi na-imagine mo ba yung sarili mo na nag-start ka as a manager na hindi ka dumaan as cashier and barista? Ay, hindi. Hindi mo naisip, no? Kasi di ba Hindi parang ko nga po naisip na magiging manager ako dito. parang pinagbutihan mo yung trabaho mo as a cashier, as a barista. Parang nagdire-diretso na lang talaga. Pero itong next question ko ay hindi ito sa pagbubuhat bangko mo, ha? Sa tingin mo, ano yung qualities na nakita sa'yo ng boss mo para ikaw ay maging manager? Sa akin. Personally. Kasi wala. Hindi ko naman pwede tanungin yung may-ari ng Rustic kasi wala naman sila dito. So ikaw, sa tingin mo, kasi for sure tinanong mo yan sa sarili mo, di ba? Sir, sa totoo lang, hindi ko rin, sir, alam. Nung nung promote ako nun, sir, late ako nun lagi pag napasok. Yes po. Kaya nagsabi iba namin ko na. Pero sabi po nila, ma'am, na ako daw po yung pinaka mas nila na maging manager. Ganun. Pero siguro, sir, ako kasi, sir, kapag may ginagawa ako, gagawin ko talaga yun, sir. Kahit ano pa yan. Yung cellphone ko, tabi ka na muna dyan. May mag-aano muna ako, ganyan. Tapos kapag, sir, may araw kasi, sir, na parang gusto kong gumawa ng ganito, na sige, kukuskusin ko lahat yan, may ganyan, sir. Parang gusto ko yung trabaho, ganun. Okay, parang passionate ka talaga. Yes, na nagtatrabaho ka dahil gusto mo pumasok at hindi lang yung napipilitan ka magtrabaho sa bagay. Okay, sa bagay. Napapansin naman kasi yan eh. Nung naging manager ka ba, mas tumaas ba yung awareness mo sa nakapalibot sa'yo compared nung ikaw ay naging cashier at barista? Opo. Gaano kalawak? Kasi dati, sir, ang focus ko lang sa labas talaga eh. Doon ngayon, nung nang manager na ako, lagi na ako nasa kusina. Kasi mas maraming gawa po sa kusina eh. So doon, alam ko kung paano gumawa ng gantong recipe, gantong rice meal, ganyan. Nagagawa ko rin po kasi kung paano gumawa. So yung tipong lahat ng position dito sa Rustic, kaya mong gampanan? Kaya naman po. Kaya mo maging Yes. cook, barista, cashier, waiter, waitress. As in lahat. Kaya naman po. Opo. Ganun. Nakakabilib, no? Kasi yun ang hindi nakikita ng mga tao ngayon eh. Na kung totoo sila,
ang alam lang nila pag manager, utos ka lang ng utos. Pero Nakatayo lang. lang. Opo. Pero kung tutusin, kahit ang mga manager na nakatayo lang, may ginagawa yan eh. Diba? Minamasid mo yung mga tao. May mga times ba na, pag busy dito, super daming tao, paano mo chine-check yung mga customer? How can you gauge kung ang isang customer ay masaya or hindi natutuwa sa siniserve ninyong pagkain? Pag sir, pag yung customer namin na natutuwa, maiingay yan, sir. Hindi sila nagko-complain, lagi silang nakangiti sa amin. Pero kung yung customer namin na hindi natutuwa sa mga nakabusangot na yun, sir. Talagang tinitignan nyo din talaga. Yes po. No? Tsaka As sir, feedback. yung the way ng pananalita baga, sir. Ganun po. May mga ganun talaga. Kasi, ano tawag nito? Pag, ikaw, since as a manager, di ba, nung nakwento mo kanina, nung taka-share ka, may mga problematic na customers na dumating. Paano nagbago ba yung approach mo nung naging manager ka na? Pag ikaw na yung humaharap sa mga irate, I think irate is the term sa mga customers na ano yung mga approach mo as a manager na iba doon sa naging approach mo as a cashier when dealing with irate customers? Ayun, ganun, sir. Pag may nakikita na ako, sir, na parang nag-hysterical na customer, ganyan. O kaya may magreklamo. Ako na po, sir, yung una nag-approach. Ako na yung lumalapit. Ganun, sir. Yung tipong... Yes po. Ako na po yung makikiusap. Ma'am, pwede po ganyan na lang. Sorry po, ganito. Hindi po nagalit. Hindi ka pa nagsasalita eh. Lapit ka na. Shut up ka na ha. Kulang mo na lang sabihin. Shut up ka na. Ako na pong bahala. Ikaw na bahala. Huwag ka na magreklamo. May mga ganun ba na sa harap mo ay okay po, yes po. Tapos pagpunta mo sa backroom, nag-chichika kayo ng mga... Ang ano ba ganun? Oo. Ay, hindi naman, wala naman problema doon. Kasi parang, yun yung ano niya eh. Ano tawag nito? Yun yung naglalabas kayo ng stress, ng steam. And, pagdating dito sa Rustic, which is sa mga nakikinig, please bisitahin nyo ang Rustic. The moment ba na nagiging full house kayo, paano mo na may make sure na hindi natataranta yung mga staff? Kasi nakakataranta yun, di ba? Na madaming tables, maraming orders, sabay-sabay. Kasi for sure, yung mga waitresses matataranta din yan. How do you calm yung ganyong sitwasyon? Yung sa ganun, sir, ang ginagawa ko na, relax lang, kaya yan, sige lang, dire-diretso lang, ganun lang po. Parang mas minumotivate ko lang, sir, na dire-diretso mo lang yung ginagawa mo, ako nang bunang bahala dito, ganyan. So parang yung ibang trabaho nila, sir, kutad sa labas, may magte-take order, tas may gagawin pa siyang shakes, mga ganun. Sinasalo mo na lang. Opo, hanggat kaya po talaga. So yun, kaya pala talaga nakatayo lang usually ang manager sa gilid kasi tinitignan mo kung sino sa staff mo ang may kailangan ng assistance at sinong customer ang kailangan ng assistance. Hanep, no? Ang lawak kung basketballista ka, ang pagtingin mo buong court ay alam mo kung saan yung takbo nung... Actually, basketball player. Oo, di ba? Nanonood ka ba ng familiar ka ba sa anime na Kuroko's Basketball? Kuroko's Basketball. Parang may emperor eye ka na alam mo yung nangyayari sa mga galaw ng mga crews. Kasi aside doon sa paperwork, aside sa galing mo sa barista, dapat magaling ka talaga magbasa ng tao. Yes po. Pag-communicate. Meron nga po kami diyang naging Indian customer. So, kailangan din po namin i-entertain yun na gusto niyo po na ng egg na may gulay. Wala mo po kaming omelette. So, sa ganong sitwasyon, nireport ko po kay ma'am. Then, gawa na lang kami ng omelette niya. Nag-compromise kayo for omelette? Yes That's good. Para masatisfy din po yung customer. So, nung nakita ko po nung nag-serve na po yung ko ng omelette dun sa Indian, na satisfied naman po siya, nakangiti po siya nung na-serve na. Kung tutusin, Kahit simpleng omelette lang po yung nagawa namin. Not everyone can do that, ha? Yes po. Kasi, again, may share akong kwento na I will not name the cafe, pero di ko rin sasabihin kung saang lugar. There was one time na ako ay nasa cafe dati. Nagkakape ako sa gilid, solo lang. May pumasok din na Indian National. Ito yung tipo ng Indian National na, alam mo yun, na yung culture nila na hindi masyado pang naliligo kasi di ba part ng faith nila yon. Pumasok doon sa cafe.
isa sa na bad trip akong ginawa nung staff is pagpasok nung Indian National, tinakpan nila yung ilong nila. Yung, alam mo yun, pinahalata na, Makikita po talaga na parang irritate sila. oo, syempre, nakita namin nung ibang mga kasama ko doon, nakita namin yung expression, parang, alam mo yun, nahiya, na ano, so wala na, nag-umalis na lang. Tapos nung pag-alis, pinagtatawanan nung mga crew. Buti na lang, nung time na estudyante pa naman ako, ay wala pa akong kapal ng mukha mong sabi ng gano'n na masama yung ginawa nyo. May nag-call out na matandang babae na mali yung ginawa nila. Talagang nireprimand na hindi dapat gano'n. May instance ba na napagsabihan mo ng gano'n din yung mga team mo na palimbawa nasobrahan na yung side comment nila sa isang customer? Sinisita mo rin ba sila kahit ikaw mismo naiirita ka na rin sa customer, pero syempre as delikadesa may times bang ginawa mo yun? Kung mangyari man po sir, yes po. Iko-call out mo na Yes. sobra na yung nangaasar ka na. Oo, di ba, bully na yan. Kasi di ba may limits din yan eh. Hindi naman kasi talaga yung tipong may isa doon sumigaw ba naman, uy, bakit amoy sibuyas? Ay, pucha ang sama naman nun. At least dito hindi masyado, di Ay, ba? hindi. Meron pang mga Black American na rin dito eh. Oy, speaking of Black American, natutuwa ako sa mga Black Americans kasi 'di ba sa US, 'di ba yung N-word ay ayaw nilang sinasabi ng mga Kano, 'di ba? Kasi parang yun yung term nung mga Kano sa nung slavery. Pero dito, pag ang Pinoy nagsasabi na, what's up, nigga? Tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa nga po. Nagugulat. Nakikita mo yung shift ng dynamic, no? Pag puti, ayaw nila. Pero pag Pinoy, okay na sila. Di ba, na-experience nyo ba yun dito na Di pa naman po. hindi nyo tinawag na N-word yung Ay, hindi pa po. yung Black American? Kasi may instance na ganun. Yung kwento sa akin ng barkada ko kasi isa din siya sa mga tawag nito? Isa siya sa mga waiters. Tapos naging close niya isang Black American. Kaya tinawag niya daw, what's up, nigga? Tapos tuntua. Nag-i-enjoy pag ganun. Mas maganda nga po sir na may mga ganun foreign customer. Yes, multicultural talaga. So dito, without naming any names, sino ang pinaka-unforgettable customer mo throughout your career dito sa Rustic? May customer ka bang hindi mo makakalimutan? Meron po sir. Ano yung nangyari? Yung po sir na lagi po siya. May isa po, matanda na lagi po sa aming, uy, asan si Tom? Uy, asan si Mia? Tapos siguro po sir, nung naging manager na ako, kasi minsan hindi na po ako nag-duty ng panggabi. Mm-hmm. So, gabi po sila minsan kumakain. Tapos nung one time na umaga po nila ako nakita, uy, ang taba mo na, Mia, ba't ka na? Mag-diet ka na, ganun po. Yung parang barkada, uy, friend, ganyan. Na kung tutusin, hindi mo ina-expect na ganun kasi usually, sa ganito ay... Opo, yung customer nga po na yun dati, akala ko pa po nun, masungit. Mm-hmm. Kaya ganun. Kaya hindi ko siya masyadong pinapansin. Parang, sige po, take order po. Okay po mga ganun po. Ganun lang po yung approach ko. Pero, di ko nga rin po alam kung paano kami naging close nung customer namin na ganun. Parang natural na lang na nangyari, no? Yes. Iba talaga pag ang tawag nito? Iba talaga pag ang tingin mo sa customer, tao, hindi pera. Yes po. The way na rin po kasi yun ng kung paano ka mag-serve sa customer mo. Mm-hmm. Ganun po. May mga bagay ba sa'yo na may mga bagay ba ikaw na natutunan mo sa bahay, sa parents mo, na dinadala mo dito sa trabaho? Or vice versa? Vice versa din. May mga bagay ka bang natututunan mo dito sa Rustic na nadadala mo sa pang-araw-araw mo? Hindi ko sure. Hindi mo sure. Okay lang yan. Wala namang problema. Basta kung lang sir yung gusto kong mangyaring okay, sige. Dumarating na lang doon. Opo, ganun po. Pero minsan may naaalala ko na ganito yung sinasabi ni mama, ganito yung ni mama. Tapos ina-apply mo na lang. Pero ito, syempre, mapait itong sunod kong tanong. Ano naman ang pinaka-grabe mong pagkakamali na nagawa sa buong career mo dito sa Rustic at paano mo yun na-handle at paano ka naka-recover doon? Pinakamalaki. Pinakamalaking pagkakamali.
Kung pera, wag mo na ikwento kung pera ang problema. Kung hindi naman pera. Hindi naman po, sir, pera. Yung resibo lang, sir, na wala. I mean, na parang kung saan nakasuksok. Na misplace? Yes po, na misplace po. So, before po yun, ang ginawa po nila, ma'am, hati-hati po kami ng mga nasa labas. Ay, oo. Ang ano naman po nun, sir, nakita din po namin agad. Pero Kaso nakaltas na po sa amin. Pero nung naibigay po namin kay madam yung receipt, binalik din po. Pero nung time na yun, nung na-misplace mo yung receipt, kasi nasa responsibilidad mo yun, di ba? Paano mo sinabi sa kasamahan mo at sa boss mo na may nawala kang resibo? Yun po, sir, naisip ko po, ay, short na ako, patay, ganun. Tapos nung po na nila, ma'am, na may shirt na for 2K, ganun. Ang laki na nun, Yes po. So, parang nakonsensya ako kasi dapat ako lang yung makakaltasan. Nadamay yung mga kasama ko. Then, tas ayun, yung para sir maibalik yung yung naibawas sa amin. Hinanap ko talaga doon sa may drawer namin yung receipt. Then, andun, pinakasuksok lang po sa pinakailaliman. Tapos nakuha mo. Yes po, nakuha. Anong, for sure, ang nakaluwag ka, nakaiga ka lang maluwag nun, di ba? Pero nung pinakita mo yung mga katrabaho mo, tapos kay boss mo, natuwa. Syempre, of course, natuwa din. Ay, po, natuwa na po sila. Laki. Kailan daw po, may babalik yung, nakikita, sabi naman po nila, ma'am, yung pag masahod na po ulit. Nawala ba yung inis sa'yo ng mga coworkers mo? Nawala bigla, di ba? Tuwa na po ulit sila. Pinagtawanan na lang nila. Kasi kung tutusin, sa una, for sure, mababad trip talaga sa'yo nun. Di ba? Paano mo hinandle yung ganun na sitwasyon? Kasi, kung tutusin, karamihan ng mga tao, minsan nagkikwit na lang sila, sumusuko na lang pag may mga ganun. Ikaw, paano mo hinandle yung ganung sa amin po, sir, nag-usap-usap lang naman po kami nun. Parang, sige, ganito, ganyan. Baka naandyan lang yan, hanapin na lang natin. So, gano'n na lang, sir. Oh, that's nice. Yes po. Kahit alam mong, for sure, kahit naman, alam mong... Ano lang din po sa kanila, hanapin na lang yung receipt para, if ever, may balik na lang din yung na yung kaltas. Ano tawag dito? Napaka-professional naman. Kasi kung iba ay gigisahin ka na, bakit mo naapektuhan yung sahod namin? Pagbayaran mo yun. Yes, di ka napapansinin. Habang buhay na nila bibit-bitin yun. Minsan nga po parang diyan sa cafe, parang hindi na kami nagtatrabaho. Minsan, kwentuhan, naghaharutan na lang po minsan pag walang customers. Pero pag may sobrang daming tao, wala na po. Oo. Talagang pag cashier ka, basta. Focus ka muna sa trabaho. Yes, kasi may mga po, oras talagang ganun eh. Lalo na pag, I think, gabi, dito sa Rustic ay around 6 p.m. dumadami ang customers, Yes, weekends, peak hours. So, lalo na pag magpapasukan. Nawawala po yung kwentuhan, yung mga tawanan. Ang tawanan niya pag mag-out na lang eh. Mag-out na po. Magkukwentuhanan kung ano yung mga naging mali mo, kung ano yung mga May mga times ba? nakakatawang nangyari, ganun. May mga times ba na pag may pumapasok dito na either may itsura, maganda, pogi, sexy, may mga paano nyo, pinapahalata nyo ba na kinikilig kayo or nagko-kompetensya ba kayo na ako magsiserve nyo na po? May ganyan, sir. Mga nataga-kitchen. Oo. Uy, akin yun. Ako mag-serve. Oo. Tapos, hi ma'am, pag ganun. That's, I think, parang that's normal. Kasi, di ba, you're dealing with people. So, tinitignan mo talaga. Pero pag may masungit, sir? nag-iiwas, nagtuturuan na lang. Pag kami, sir, sa labas, uy, ikaw mag-take order niyan. Mapasok na po niya sa loob ng kusina. Maiiwan na po yung mag-take order. Oo, no choice na po siya. Siya namin mag-ano. That's, kung tutusin, napaka-light, hindi naman carefree, napaka-gandang ambience nyo as staffs. At nagre-reflect yun sa manager na kung gaano kayo kasaya sa trabaho nyo, usually nagre-reflect din niya kung anong boss meron kayo. Kung masaya ka ngayon, syempre, of course, masaya ka sa experience mo sa boss mo. And ganoon din sila sa'yo. Yes. Di ba? Ang ayos baga. And, ano tawag nito? Moving forward, paano mo nakikita ang sarili mo na tumatagal dito sa Rustic? Kasi, for sure, naisip mo na rin yun. Naisip mo ba na, would you stay as a manager here forever? Or gusto mong, yun nga, eventually magkaroon ka ng sarili mong coffee shop?
Na-open mo yun kay boss mo? Yung ganun hindi pa pa po. Hindi pa. Sa boss Pero siguro, bahala nga. sa boss po ni Mia. Ayan po, ha. Yun po yung pangarap ng manager ninyo. Tawag yan, magpa-franchise ng Rustic para, alam mo yun, hindi kompetensya, kundi Saan naman po, sa malayo. Oo, malayong lugar. Taga saan ka dito sa Cam Norte? Taga kami, sila mama. Taga Santa Elena po. Ang layo. Yes po. Simula po nung nag-college ako, tapos dito na po ako hanggang sa nagkatrabaho. Wow. For the context pala ng mga nakikinig dito kasi sa Camarines Norte, nasa Daet kami currently. So ang Santa Elena, it's 2 hours away from Daet. Yes. So ganun kalayo. Wow. 2 hours or 3 hours po, maganyan. Ano yung adjustment mo nun? Kasi kung tutusin, ang pakakaalam ko sa Santa Elena, walang ganito eh. Walang masyadong coffee shops. Opo. Yun nga po sir, dito na lang talaga ako sir natutong lahat-lahat. na interest na coffee. Nagkaroon ka na ng yung tipong mas na-appreciate mo yung pag-inom ng 3-in-1. Ako to. Ginagawa ko ng iced coffee. Oo, yan. To be honest, ganyan din ako na. Nung dati, di ko na-appreciate, kape na naman. Nakakawalang gana. Tapos nung nahilig ako sa coffee shop, ay wow, excited ako magkape. I think that's the beauty of yung ganitong career. Pero sa going forward, ano ang nakikita mo pang potential mo for growth dito sa Rustic? Kasi 'di ba, for sure, you love your job. Wala kang plano umalis anytime soon. So paano mo nakikita yung sarili mong mag-grow pa dito sa tungkulin mo sa Rustic? Siguro sir, mag-grow pa ako ay yun lang sir, parang mas ayusin ko pa yung trabaho, makipag-communicate sa mga staff, then customers. Ganun sir. Tapos para mas mabibigyan ko pa sila ma'am ng mas magagandang idea, ganun. Lalo na kung for marketing, for ano tawag nito? For marketing, for mag-i-expand pa ng new menu. May power ka ba mag-isip ng bagong menu, bagong drinks? Or solely kila madam yun? Sa mga staff po. So parang may meeting kayo for... Yes po. May wow, po kasi may one time po kasi dati yung chef namin. Nagawa po siya ng ibang recipe. Then, pinatikim niya sa akin, pwede ba to kay ma'am? Paano natin kay ma'am? Sabi ko, sige natin kay ma'am, picturean ko muna ganun. That's nice. Yes po. Kasi, ang ganda ng dynamic nyo dito ha. Hindi siya authoritarian, hindi siya dictative, walang diktador. So parang lahat kayo ay may responsibilidad. Parang ganun ba ang lahat kayo may kanya-kanyang responsibilidad sa ganun. Na pag may mali, tatawagin, mali ka dito. So ikaw, paano ka magturo ng mali? Ano ba, staff mo ako? Ako sir, nagkamali ako. Ang ginagawa ko po kasi sir muna yan, kung halimbawa paulit-ulit na ginagawa. Ang ginagawa ko na sir, kinakausap na. So ganun. Tapos kung inulit pa, ganun ulit, wala nangyari, kay ma'am na ang diretso. Yung tipo, tanga ka ba? hindi naman ganun, di ba? May time nga sir na natutulog. O kaya minsan natatambakan ng hugasan yung dishwasher namin. Ang ginawa ko na lang po, tinatawag ko po siya. Sabi ko ay, may naghahanap sa'yo. May naghahanap po sa kanya, yung mga hugasan niya. Ay, pag alam na niya na may naghahanap sa'yo, maano na po yan. Ay, maghugas na ako ganyan. Okay ba ganyan? Para hindi feel na inuutusan siya. Diba? May mga ganun na. Yun ang mga approach eh. Total, ayaw naman po kasi nila talaga ng parang inuutusan sila. The way mag-utos ka, gawin parang pabiro. True. May mga times ba na kailan ka nagtataas ng boses at kailan ka nagiging mahinahon pag ikaw nakikipag-usap sa staff? Kapag sir, kung paano sila makiusap sa akin. Pag-usap. So kung sinisigawan ka nila, sisigawan mo din sila. Yeah. Pero lang sir, pag halimbawa, may nangyari na po yun sa akin nung simula nagkasagutan po kami kasi kinumpron ko na po siya nung lagi na siyang nalilate. Tapos narinig ko pa na sinabi niya na, ay, walang bago, ganun talaga. So parang nagpantig po yung tenga ko na, pinapasahod ka ni ma'am, trabaho mo yan, ganyan. Kinausap ko po siya sa office.
yun, nagkasagutan, ganyan. Tapos, nung parang, iba na yung tono niya, parang, kasi kasabayan ko po siya ng simula na pumasok dito. Ganun. So parang nagkaroon ng tigasan ng konti. Yes po. Okay. Wag na natin ikwento kung sino. Alam na yan ang mga makikinig dito. Pero so far, ito, one of the last questions na itatanong ko sa'yo. What's the best thing working dito sa Rustic? The best, po? Ano yung pinaka-best thing ng pagtatrabaho mo dito? Ano yung pinaka-nagustuhan mo sa pagtatrabaho mo dito sa Rustic? Para sa akin, sir, experience. Lahat, sir. Na-experience ko makipag-usap sa lahat ng maraming tao, makipag-communicate, tulad ng paggawa ng kape, na kaya ko pala yun, yung maglalate art, gano'n. Kaya ko pala yung gano'n. Tapos yung, yun lang, sir, opportunity na maging manager. Kasi, ano tawag nito? Hindi lahat ay kayang maging manager. Yes po. Hindi lahat kaya maging, ano tawag nito? Hindi lahat kaya maging organizer. Hindi lahat kaya maging barista. Pero eventually, ikaw ay kinaya mo lahat. Step by step. Sana all. So, you started from the bottom and... Nag-aaral pa nga po ata ako nung nag-apply ako dito. Oh, nice. Yes po. 4th year, ganun. Graduating ka na nun? Yes po. So, eto, last question na. Since na-open up mo yung pag-aaral mo, ano yung mga natutunan mo sa school, college, na nadala mo dito? Kasi di ba, ang argument ngayon ay hindi mo naman kailangan ng college para sa mga pagtrabaho, di ba? Pero siyempre, ikaw, Miss Mia, ano yung biggest learning mo nung college na hanggang ngayon dala-dala mo dito as manager? Sa akin, sir, nung college po kasi ako na siguro pagiging leader. Before sa CN, naging president po ako ng sports club. So, ganun. Sobrang daming estudyante nang kailangan mong i-handle. Ang daming... So, parang yung na-experience ko na maging leader doon, ini-apply ko dito, sir. Oh, nice. Yes po. Yung experiences mo sa school. So, sa tingin mo, talagang laking tulong nung... Laking tulong din po yun, sir. Na-apply mo dito. Yes po. Di ba, pag ano po baga, sir, pag mga sociology, ganyan. So, kailangan mo makipag-communicate kahit ayaw mo. Oy, yung mga tao, kailangan mong basahin talaga. Opo. Ganun po. Okay, so isa lang naman ang sagot dyan eh. Sa mga nakikinig, please take up sociology. Wow, sabay promote na. Please take up sociology when you are even ano tawag nito, kahit hindi nyo siya kunin as a major, pero at least pag-aralan nyo ang konsepto ng sociology. Dami kayong matututunan, in fairness. Pero ito, last part. Sorry, may naisip akong follow-up question eh. Sige lang po. May mga times ba na nag-aaral ka sa YouTube, nagsisearch ka ng mga management styles for managing people? Opo. May mga times ba na ina-apply mo siya paunti-unti dito, pero hindi na mamalaya ng mga team mo? Sinusubukan ko pong ganun. Sinusubukan mo? Yung makikipag-communicate ako sa kanila. Yung dati po kasi nung nagsimula akong maging manager, hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Kasi talagang wala talaga akong experience kahit sa anong trabaho. Ganun. So nag-search ka muna sa YouTube, sa Google. Paano maging magandang manager. Yan. Tapos ina-apply mo sa... Yes po. So far, effective ba? Yes po. Sa ganun po, okay naman po siya na makikipag-communicate po ako sa kanila kung paano ko sila way na utusan. Okay lang bang malaman kung anong YouTube ang in-access Sa mo? Google po. Sa Google. Nagbabasa-basa po. Yung mga articles na how to be a good manager. Anong feeling no na yung nakikita mo doon ay talagang nakikita mo yung maganda yung epekto sa mga staff? Sir, parang okay lang, sir. Parang nakakagaan ng loob, sir, na walang sa'yo. Ngayon kasi, sir, lahat ko naman sila kasundo. Lahat ko na sila kasundo. Walang May time siguro, sir, na pag nabibigyan ng memo, ganito, ganyan. But I think that's normal. Kasi usually, Yes, nabibigyan ka lang naman ng memo pag hindi maganda ang performance mo. Ganun po. May mga kadalasan po lagi akong may nabibigyan ng memo. Ganyan. Pero I think that's normal. Hindi mo naman kasalanan yun as a manager. Parang magbigay ng memo. Responsibilidad na yun. Actually, nire-report ko pa naman po yung gala, ma'am. Sabi, si ma'am, sige, bigyan mo ng memo yan. Ganun. Ako naman po, sigawa, ganun. Bigay sa kanila.
Yung tipong walang personalan. Yun lang naman mahalaga. Kaya ang akala po nila, desisyon. Mm-mm. Pala desisyon na ako. Pero hindi nila alam, nagkukonsulta ka pala. Yes po. So, eto, halimbawa, as your final message sa mga listeners, especially sa mga fresh grads, ano ang pwede mong maipayo sa kanila sa paghanap ng career, paghanap ng growth, or paghanap ng makakabuti sa kanilang trabaho? Kasi I think yun yung struggles ngayon, di ba, ng mga fresh grads. So, given na ikaw ay nagsimula sa paghanap ng trabaho na nag-aaral ka pa, di ba? So, ano ang maipapayo mo sa nakikinig sa atin? Ang sa akin lang po, ang payo ko lang po talaga is kung graduate ka ng ibang course, like teacher, engineer, ganyan. Huwag mo munang isipin, lalo na ngayong pandemic, huwag mo munang isipin kung ano yung mga natapos mo. Ang isipin mo kung ano yung kaya mo pang gawin. So, kung anong available, grab the opportunity, ganun. Okay. With that said, thank you so much, Miss Mia. And wala ka namang social media. wala naman na di ba? Pero if you want to follow Miss Mia, if you want to ask questions sa kanyang experiences, if you want to ask if you want to ask questions sa kanyang experiences, if you want to ask advice, ililive ko yung profile mo sa Facebook, sa description down below. So yan. Thank you so much, The Rusty Cafe, sa magandang experience, ambience in this episode and all episodes dito sa Thank you talaga. And this is your host, PJ, and I will see you all on the next one. Bye-bye. Thank you.